Isang mananahi ng damit ng santo si Merinya at nangako siya sa mahal na berhen na hindi niya iiwan ang trabahong iyon. Pero nakilala niya si Obet at umibig siya sa lalaki. Ngayon niyayaya na siyang pakasal ni Obet at isasama na siya sa US kung saan naroon ang negosyo nito. Sasama ba siya kay Obet at iiwan ang kanyang pangako sa mahal na berhen o hahayaan na lamang niyang mawala sa kanya ang kauna-unahang lalaking minahal niya ng tunay? Matagal ding nagpaikot-ikot sa Divisoria sina Marinya at ang pamangkin niyang si Joan bago sila nakakita ng telang kailangan nila para sa tanggap nilang tahiin. Mananahi si Marinya ng damit ng mga santo, particular ang damit ng berhen na siyang patrona ng kanilang simbahan. Imported na sandin ang kailangan nilang tena. Malambot at makintab pero makapal ang hipo. White at dark blue. Marami na silang napuntahang tindahan ng tela. Pero doon lang sila nakakita ng talagang gusto nila sa malaking pwestong iyon sa ground floor ng Sampaguita Shopping Center. Ilang yarda ba ang kailangan ninyo, ate? Tanong ng bata-bata pang tenderang umistima sa kanila nang mapili na nila ang talagang gusto. 3 yarda nitong puti at 5 yarda itong asol. Sagot niya habang nasisiyang hinahaplos ang dulas ng tela. Habang niyayarda ng tindera ang tela ay saglit siyang napatingin sa matangkad na lalaking bumibili naman ng telang papantalunin sa kabilang panig ng tindahan. May isa ng tinderang umaasikaso dito. Maganda ang tindig ng lalaki. Mahusay ang pagdadala nito ng suot na polong light blue na nakatakin sa pantalong kaki. Kaya kahit nakatalikod ito sa kanila ay dama niyang may itsura ito. Inalis lamang niyang pagkakatingin sa lalaki ng kalabitin siya ni Joan. Nayarda na ng tinderang binibili nilang tela. Lumapit sila sa may counter habang ipinakukwenta ng tindera sa amo nito ang halaga ng 8 yardang tela. Kinapa niya sa likod na bulsa ng kanyang pantalon ng kanyang wallet para kumuha ng pambayad. 960 lahat, sabi ng inchik na babaeng nasa loob ng counter. Hawak nito ang malaking calculator. Wala siyang makapa sa kanyang bulsa. Wala yata ang kanyang wallet. Kinakabahang ilipat niya ang kamay sa isa pang bulsa, pero wala rin doon ang kanyang wallet. Bahagya nang nanginginig ang kanyang kamay ng kapay ng 2 bulsa sa harap. Wala talaga ang kanyang wallet. Tanging panyo na lamang nasa kanyang bulsa at ilang coins na sukli nila sa pamasahe. Joan, nawawala yata ang wallet ko. Kinakabahang sabi niya sa pamangking dalaga. Ha? Agad na itinaas ang bahagya ni Joan ang lilayan ng kanyang t-shirt sa likuran. Nakita agad nitong laslas ang kanyang bulsa. Naku tita, laslas ang bulsa mo. Bulalas nito. Ha? Oo, nilaslas. Tiyak na nakuha na ang wallet mo. Napanganga siya. Agad na napatingin sa tendera at sa babaeng nasa loob ng counter na parehong nakatingin sa kanya. Anong nangyari, ate? Tanong ng tendera. Nadukutan ako. Nakuha ang wallet ko. Laslas ang bulsa niya sa likod. Dagdag ni Joan. Nagkatingin ng tendera at ang babaeng nasa loob ng counter. Naku, paano yan, ate? Naputol na namin itong tela, sabi ng tendera. Napatingin siya kay Joan na parang nagpapasaklolo kahit alam niyang wala namang magagawa ang pamangkin. Alam niyang wala naman itong dalang pera. Nagpasama nga lamang siya dito at natural na sagot niya ang pamasahe nito at ang kanilang pagkain. Sa Bataan pa ang uwi nila at dahil nawala ang kanyang wallet ibig sabihin ay wala rin silang maipapamasahe pa uwi at tanghali na rin. Malapit ang mag-12. Ang balak niya ihahanap na sila ng makakainin kapag nabili na nila ang telang kailangan nila. Nakalagat nila ang mga labi para pigilin ang nadaramang pag-iyak pero nag-unahan ang kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Napaiyak na siya. Tita, paano ito? Nawala ang pera. Sabi niya habang umiiyak. Mahina na si Mulas pero lumakas ng lumakas. Hindi naman kasi niya pera ang nawalang iyon. Down payment iyon sa kanya nang nagpapatay. Naku miss, huwag kang umiyak dito. Bahagyang inis na sabi ng babaeng nasa loob ng counter. Pambihira, pinaputol mo na itong tela. Hindi mo muna binisita kung nandyan ang pera mo. Hindi ko naman ho akalaing madudukutan ako eh. May dala naman ho talaga kaming pera. Nagtitinginan sa kanilang ilang mga taong nagdadaan at ang ilang tindera sa katabing tindahan ang kinaroroonan nila. Paano ngayon yan? Naputol na itong tela. Muli na naman siyang napatingin kay Joan para na rin maiiyak ang kanyang pamangkin dahil sa nangyari. Anong gagawin ko? Tanong niyang umiiyak. Wala namang direktang tinatanong. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng isang baritonong boses. Nagtaas siya ng tingin at nasa lubong ng kanyang tingin ang mga mata ng lalaking tinitingnan niya kanina na nakatalikod sa kanila. Nakalapit na pala ito sa kanila at nasa mukha nito ang pag-aalala. Hindi siya makasagot, lalo lang siyang napaiyak. Miss, bakit? Ano ang nangyari sa kanya? Baling ng lalaki sa tendera. Kuya, nadukutan daw siya eh.
Laslas ang bulsa niya sa likod. May binibili silang tela. Heto nga at naputol ko na eh. Ilang saglit na parang walang makapang sabihin ng lalaki. Pinaglipat ang tingin sa kanya at sa telang nakasupot na. Miss, magkano ba ang halaga nitong telang binibili niya? Tanong ng lalaki sa tendera. 960 pesos ho kuya. Ako na ang magbabayad nito. Sabi ng lalaki at saka dinukot ang wallet sa liko ng bursa. Nakuhuwag ho, sabi niya kahit umiiyak. Naglabas ng 1,000 buo ang lalaki at inabot sa babaeng nasa loob ng counter. Mabilis pa sa kidlat na abot ng babae ang pera at agad na suklian iyon. Kinuha ng lalaki ang telang nakasupot at inabot iyon sa kanya. Oh, Miss, heto na, sabi nito sa kanya. Hindi agad niya nakuha. Nahihiya siya. Naku mama, wala ho akong ibabayad sa inyo. Sabi niyang huminto na sa pag-iyak. Buong kasimpatiko hang umiti ang lalaki. Hindi ko naman pababayaran sa iyo. Alam ko namang nadukutan ka. Sige na kunin mo na. Tulong ko na sa iyo ito. Inabot niya ang supot. Naku maraming salamat mama. Teka kung nadukot ang wallet mo. Ibig sabihin wala kayong pamasahe niyan. Nakakayaman hong sabihin talagang wala nga ho kaming pamasahe pa uwi nitong pamangkin ko. Napatingin ang lalaki sa tendera at sa babaeng nasa loob ng counter na nakatingin pa rin sa kanila. Ang mabuti pa ay doon tayo sa labas mag-usap. Sabi nito na nakaturo sa labas. Marahil ay para hindi na siya mapahiya sa mga taong nakaalam. Ang nangyari sa kanya, nagpauna na itong lumakad palabas sa pwestong iyon. Sumunod naman silang dalawa ni Joan. Pinagtigisahan nila ang supot ng tela. Nakatarating sila sa kalsada. Tumingin sa relo nito ang lalaki. Magto-12 na pala. Ang mabuti pa'y kumain tayo. Hayon sa Chowkang sa kabilang daan. Nagkatingilan sila ni John. Nakakahiya naman sa inyo, sabi niya. Ngumiti uli ang lalaki. Maliit na bagay lang ito kaya huwag na kayong mahiya. Ano sa palagay mo? Pabulong na tanong niya sa mga pamangkin. Sumama na tayo tita, mukhang mabait naman eh. Saka nagugutom na ako. Ako nga rin eh. Sumama na tayo. Utay na kayo at huwag na kayong mahiya. Napilitan na silang sumama kahit pareho silang nahihiya sa lalaki. Kinuha pa nito sa kanilang 2 supot ng tela at ito na ang nagdala. Nagtuloy sila sa Chowking. Pinaupo na sila nito at ito ang kumuha ng pagkain. 3 malalaking combo milang dala nito at 3 special halo-halo. Naku, ang dami naman itong in-order mo. Sabi niya habang tinutulungan itong alisin sa tray ang mga pagkain. Kaya natin iyan, nakatawang sabi nito. Ako nga pala si Obet. Anthony Hernandez. Pagpapakilala nito sa sarili nang makaupo na. Ako naman si Marinya at ito ang pamangkin kong si Joan. Naglahat ng kamay ang lalaki pero si Joan ang unang kinamayan. Pagkatapos ay siniyaman. Muntik pa siyang mapapiksi nang maramdaman ng kakaibang init ng kamay ng lalaki. Natutuwa akong nakilala ko kayong dalawang magtita. Sabi nitong hindi pa rin binibitawan ng kanyang kamay. Ako man, kumain na tayo. Huwag kayong mahiya. Nagsimula silang kumain pero habang kumakain ay pandalas ang palip niyang sulyap sa lalaki. Nang kamayan siya nito noon lang siya napagmasdan ng husto ang mukha ng lalaki. Napakagwapo pala nito lalo na kapag umingiti at lumilitaw ang pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Nito itong manamit at kahit pinawisan na rin sa init ng araw ay mukha pa rin itong mabango. Mukha ring buhat sa mayamang pamilya ang lalaki na magitan sa kanila ang ilang sandaling katahimikan. Pare-pareho yata silang gutom kaya sa pagkain na baling ang kanilang pansin. Saan pa ba kayo umuuwi niyan? Maya-maya ay tanong nito sa kanila pero sa kanya nakatingin. Taga Bataan pa kami. O Rani Bataan. Talagang layo pala. Oo nga. Kaya nga kakapalan ko ng mukha ko na manghihiram ng pamasahe para sa aming dalawa nitong pamangkin ko. Wala na ba kayong bibilhin? Meron pa sana pero di pagkakain natin sasamahan mo kayong bilhin pa yung kailangan ninyo. Nakuhuwag na Obet. Masyado namang nakakahiya. Pahiramin mo na lang kami ng pamasahe para makauwi kami. Sus, hindi naman yata malaking halaga ang bibili ninyo eh. Hindi nga, mga bids na lang at saka, iyon naman pala. Sige pagkakain natin sasamahan ko kayong mamili at huwag na kayong mag-alala sa pambili. Sagot ko na. Obet naman, masyado nang nakakahiya. Marami naman kaming bumalik na lang eh. Tinungga ni Obet ang kanyang soft drinks simkan. Ang layo ng inyo. Babalik pa kayo dahil lamang sa mga yun. Sige kayo, pag tumanggi kayo, hindi ko rin kayo pahihiramin ng pamasahe. Pambihira ka naman. Pumayag ka na tita, ikaw naman. Wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag. Matapos nilang ubusin ng halo-halo, ay sama-sama na silang nagtungo sa bibilhan nila ng mga bits at iba pang kailangan nilang bilhin. Si Obet pa ang nagdala ng telang binayaran nito. Pagkaraan ng 1 oras ay nabili na nilang lahat ng kailangan nila. Si Obet ang nagbayad ng lahat. Niyaya sila nito sa kinaroroonan ng kotse nila sa likuran ng Tutuban Center Mall. Isang bagong-bagong Honda Civic ang sasakyan nito. Tatanggi pa sana silang sumakay pero naging mapilit ang lalaki.
Sa istasyon lang ng bus ko kayo maihahatid ha, sabi nito. Kailangan ko kasing makauwi ng 6:00 sa bahay eh. Kahit nga hindi mo na kami hatid eh. Sobra-sobra na itong tulong mo sa amin. Paano ko nga pala babayaran sa iyo mga nagastos mo? Tanong niyang nakatingin sa lalaki. Nasa tabi siya nito sa unahan ng sasakyan. Wala naman tayong pinag-usapang babayaran mo ang mga ito, hindi ba? Pero Obet, maliit na bagay ito, kalimutan mo na lang. Binuhay nito ang makina sa sasakyan ng islang sandali pa ay nasa kahabaan na sila ng Recto Avenue. Patungo sila sa Doroteo sa Santa Cruz. Naroon ng bus na sasakyan nila pauwi ng Bataan. Manaka-naka ay sinusulyapan niya ang katabing lalaki habang nagmamaneho ito. Sa kalsada nakataon ng pansinin nito kaya nagawa niyang mapagmasdan ng matagal ang kabuuan nito. Gwapo talaga. Hindi nang bumaba ng sasakyan ito nang makarating sila sa estasyon ng bus. Hindi maputol-putol ang pasasalamat niya sa lalaki. Paano kaya ako makababayad sa iyo, Obet? Wala iyon, maliit na bagay. Sabi ni Soka nagpaalam na sa kanya. May nararamdaman siyang panghinayang habang tinatanaw nila ni Joan ang papalayong sasakyan ng lalaki. Napahinga siya ng malalim nang mawala na ito sa kanyang paningin. Magkikita pa kaya sila ng lalaki?